so good evening po sa lahat at isa pong kapurihan muli sa Panginoon sa muling pagkakataon na tayo po ay makapagbigay ng mensahe sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. So ngayong gabi ay buksan po natin ang ating Biblia dito po sa 1 Corinthians chapter 3, no? Dito po tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. So, dito po, ay basahin lang po natin yung mga ibang talata. At mamaya ay isa-isahin po natin yung nakalagay po doon. Sabi doon, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for either you were not able to bear it, neither you now are you able. For you are yet carnal, for whereas there is among you in buying, in strife, in divisions, are you not carnal, and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom you believe in as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase." So, purihin po ang Diyos sa mga salitang ating binasa ngayong gabi, mga kapatid, at tayo po ay manalangin. Ama, mga pangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang kayo po ay aming purihin, sambahin, at itaas ang dakila mong pangalan sa aming kalagitnaan. Nawa po, Diyos, sa aming pag-aaral ng mga salita ay pangunahan mo kami. Ang banal mong Espiritu nawa ang magturo sa lingkod Diyos at sa bawat isa sa amin na makakarinig at kayo po ang magpaunawa sa amin. Nawa po ito ay makapagbigay po sa amin encouragement na magpatuloy, na maglingkod, na kahit marami kami mga dinadalang struggle at mga problema, ay hindi dapat naging hadlang upang kayo po ay aming maglingkuran sa Espiritu at katotohanan ng Lord. Salamat o Diyos at nawa pangunahan mo kami mula umpisa hanggang matapos ay kayo po nawa o Diyos ang mabigyan namin ng kaluwalhatian. Lahat po na ito Diyos, dinadalangin namin sa tanging pangalan ng ibugtong na natin si Jesus. Amen and amen. So ngayong gabi mga kapatid ay ang babangat ng ating pag-aaralan is spiritual growth in unity in the church. So, yung spiritual growth in the unity in the church. So, itong Book of Corinthians, ito po ay isinulat po na ating kapatid na apostol na Pablo. At ang pinaka-primary concern po niya dito ay yung tinatawag na disunity and immaturity within the church in Corinth. So, alam po natin yung Corinto ay talagang nandito po yung napakaraming problema na kinakaharap. Pero makita po natin si Apostle Paul ay nandun yung katsagaan niya na palalahanan itong iglesyang ito na kahit na napakarami pong inaayos ay nandun po yung katsagaan ni Apostol na Pablo. So makita po natin na yung tinatawag na sa buong Corinto, yung primary focus na sinasabi ni Apostle Paul dito, yung disunity, immorality, and false teaching. Yun yung pinaka binigyang din niya sa buong Corinto. Pero specific po tayo dito sa 1 Corinthians chapter 3, ito yung spiritual growth and unity in the church. So, tinan po natin yung mga bagay na makapibigay po sa atin na encouragement, mga kapatid. Yung verse 1 and 4, no? Ito yung tinatawag na spiritual immaturity of Corinth, no? Na sinasabi nga po dito ni Apostol na Pablo na makita natin doon sa introduction niya dito sa verse 1 na ang sabi po ni Apostle Paul, tinanggap po natin mga kapatid, babalikan lang po natin, "My brethren, I could not speak unto you unto spiritual, but unto carnal,
even as unto babes in Christ. So makita natin na binanggit po ni Apostle Paul yung words na babes, no? Na alam natin na itong Korintong ito, Corinthian Church, kahit sila po ay naralan ng mga doktrina, mga foundational teaching, pero in practical na buhay, ay nandun po sila na namumuhay pa rin sa tinatawag na carnality. Yun, yung carnality na makita natin sa mga susunod na chapter, sa chapter 5, halos nandun po yung mga karnalidad na nangyayari. Kaya dito, ano yung sinasabi ng Apostol na Pablo? Nasabi doon, could not speak unto you as unto spirit one. So hindi talaga kailangang turuan sila. Dahil naturuan na, kailangan i-encourage na lang na talagang magbalik loob yung karnalidad ay maalis po sa kanila o kanilang pagsisihan. So sabi nga po dito sa pagkatagalo at po mga kapatid, hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Verse 2, I have fed you with milk and not with meat, for either you were not able to bear it, neither you now are you able. So, kinandili ko kayo ng gatas. So, ng gatas, talagang napaka immature pa po sila pagdating po sa tinatawag na buhay espiritual. Kaya, ang sinisika po ni Apostol Pablo na maaralan po sila ng mga practical na buhay, no? Sa practical na pamumuhay bilang mananampalataya dito sa ibabaw ng mundo, no? Sa bilang iglesia, dahil sila po ay isang local church doon sa Corinto. Kaya sabi ni Apostol Pablo, at hindi ng lamangkate sapagkat kayo wala pang kaya doon, wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. So yun sabihin, matagal na panahon na parang nandun na mumuhay para talaga sila doon sa karnalidad o sa pagiging immature. Sabi ni Apostol Pablo, verse 3, for you are yet carnal, for we as there is among you in buying, strife, and divisions, are you not carnal, and walk as men? Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakat ayon sa kaugalian ng mga tao. So yung mga carnality o yung mga makalaman, hindi ho talaga ugali ng Kristiyano yun. Ugali po na makatao ng pagiging tao o yung pagiging natural man. So natural na talaga sa tao yung ganitong mga nangyayari. Yung paninibugo, pagtatalo, yung tinatawag na paglakad sa kamunduhan. Verse 4, for while one said, I am Paul, and another, I am Apollos, are you not carnal? So dito po kasi nagkaroon ng tinatawag pong parang nag-idolize po sila, no? Dito makita natin na sa verse 4, for while one said, I am Paul, and another, I am Apollos, are you not carnal? So nagkaroon na po ng tinatawag na favoritism, no? Paborito ko si Paul, paborito ko si Apollos. So itong ugali itong mananampalataya sa Corinto, ito yung sinasabi ni Apostol na Pablo na hindi maganda. Dahil siyempre lahat po naman ng lingkod ng Diyos may kanya-kanyang gift ng Panginoon, no, na ibinigay. So maaaring yung isa magaling magsalita, yung isa ay magaling sa ganito. So hindi dapat nagko-comparison, no? Hindi dapat tayong dinadaw natin yung isang elder para itaas yung isang elder, kundi ito po ay parehas po sila na lingkod ng Diyos. Kaya nakita natin doon sa tinatawag na sa verse 5, tuloy na po tayo doon sa verse 5, no? Ito yung tinatawag na God is the source of blessings and true ministers. So yung
totoong blessing at totoong ministro, ang Diyos po ang nagpo-provide dyan. Sabi ni Apostle Paul, Odin is Paul, and who is Apollos. Yun, ito na po, sinabi ni Apostol na Pablo na. But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. So ano nga si Apollos? So nagtanong na po si Apostol Pablo, ano si Pablo? Mismo sarili niya. Mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. So bawat isa may pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa katulad ni Apostol Pablo at ni Apollos, mga lingkod ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol na Pablo, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. So wala ko pwedeng pagmalaki ang bawat isa po sa atin pala. Kahit sino pa ang magsimula niyan, at siguro kung sino po yung susunod, hindi natin pwedeng i-credit po sa atin na dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin. Hindi po eh. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. So ito ay pananalita na maiintindihan lang ng mga sanay sa bukid, no? Mga sanay na magtanim. Dahil sa pagtatanim, hindi naman lahat ang itinatanim mo tumutubo. Ako sanay po kami sa bundok nagtatanim kami ng mais. Hindi na lahat ang itinanim tumutubo eh. So, yun po ang universal truth, no? Na ang nagpapalago, ang nagpapatubo, Diyos pa rin po mga kapatid. Ang importante lang, nagagamit tayo ng Diyos sa kanyang ministeryo at hindi po tayo ay nagsasapawan o nagkakaroon ng idolize sa isang elder. Kasi ito, nagkaroon na po yung ganong senaryo, itong mananampalataya sa Corinto. Yon, ako kay Apostol na Pablo, ako kay Apollos, o baka sa ating henerasyon, ako kay Elder Rene, ako kay Elder Romel, mas magaling si Elder Pim, si Elder Marcian. So nagkaroon na ng comparison. So hindi po dapat pala yung ganon mga kapatid. Dahil tayo po ay parihong ministro ng Diyos na binigyan ng kanya-kanyang kakayanan para magministeryo sa kanyang iglesia. So tayo po ay kamanggagawa. Sabi nga ni Apostol na Pablo, verse 7, so the neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Yun, ito po yung pinakamagandang verse na ating mababasa dito, no? Sabi doon, ano pat walang anuman ang nagtatanim, niya ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. So yung honor, yung glory, yung appreciation natin sa Diyos po talaga. Hindi po sa kanino mang nagpapagal. Kasi tayo po ay kamanggagawa lang ng Diyos. Tayo po ay kabahagi ng kanyang katawan na kanya-kanya na mayroong ibinigay ang Diyos na mga kakayanan para magamit po natin para sa ikalalago ng ministeryo. So doon po sa sunod po, yun na special lang po natin, medyo mahaba ito. Yung tinatawag na sa verse 8 and 10. Ito yung ministers are merely laborer together with God. Yun. Yung mga ministro ay laborer together with God. Dapat sama-samang nagtatrabaho para sa Diyos. Yun, sama-sama. Na, ano sabi doon? Now he that planted and yet watered are one. And every man shall receive his own reward according to his own labor. So ang reward dito, hindi naman reward doon sa langit, no? Dito ang pag ikaw ay lingkod ng Diyos o anak ng Diyos at gumagawa ka ng tama o kanyang iglesia, yung reward dito mo rin makakamtan dito sa lupa. Wala ko tayong hindi natin paniniwala na doon sa langit ay may graduation. Yung katulad ng paniniwala dati natin nung Armenia na pagdating ng sa langit, mayroong graduation. Ang first honor ay si Elder Rene. Yon, ang second honor ay si Elder Pip. So wala akong ganon.
So, ang reward na bibigay ng Diyos, dito sa lupa yon. At hindi natin alam, yung nakakamta na natin, yung magkaroon ka ng kapayapaan, mayroon kang nakakapag ministeryo pa, reward ho yun eh. Isang blessing na po yun sa ating mga kapatid na ibinigay ng Diyos. So, ano sabi doon? Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isang, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Tandaan po natin, no? Sabi doon, ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin dapat nagpapagal sa ministeryo ng Diyos. Hindi pwedeng iasa natin sa pastor, kasi ito po, sulat po ito ni Apostol Pablo sa kabuuan ng Iglesia sa Corinto. Ibig sabihin, hindi lang yung elder ang nagpapagal. Dapat, bawat bahagi ng Iglesia ay, anong sabi doon? Sariling nagpapagal. Yun. Bawat isa po bahagi ay dapat nagpapagal. Kaya kailangan po, bawat isa po sa atin na member ng church, kasi kahit kami, kahit elder, ay kabahagi ng iglesia. Lahat po tayo ay dapat nagpapagal. So, verse 9, sabi doon, ano sabi doon sa verse 9? For we are laborers together with God. Yun, inulit-ulit. For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Alam mo yan, no? Ano yung pagkabanggit? Kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So, metaphor ang tawag doon. Pag sinabing metaphor, yun, so ano kaya ang ibig sabihin ng metaphor? Ito ay ibig sabihin nun, yung figurative speech na inihahalin tulad doon sa isang bagay. So, katulad dito, binaya po ang iglesia, saan po? Sa bukid. Ibinaya din po ang iglesia sa gusali ng Diyos. So, verse 10, ano sabi po doon sa verse 10, mga kapatid? Sabi ng verse 10, according to the grace of God which given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. So, sa pagkatagalog po, ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin. So, bawat isa, si Apostol Pablo may natanggap na biyaya sa Diyos. Na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano pagtatayo niya sa ibabaw nito. Tandaan po natin, yung may natayuan na, may nagtatag na, may foundation na. At alam natin, mamaya, dadaanan po natin doon na ang foundation natin ay ating Panginoong Jesucristo. Pero ang punto doon, bawat isa po sa atin, binigyan po ng biyaya ng Diyos. At kung titin nga po natin doon sa Romans chapter 12, verse 3, makita po natin, ito'y bahagi ng katawan, no? Romans chapter 12, verse 3. Sabi po ni Apostol na Pablo, for I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. So may measure po pala. Yun, hindi pare-parehas yung measure ng pananampalataya natin. Kaya minsan, makikita natin may mga kapatiran o may mga elders na nauuna pa sa atin na makaunawa ng isang bagay. So, nagpupuri tayo sa Diyos dahil may mission talaga eh. May mga ibinigay ang Diyos na sukat ng pananampalataya sa pagkatagalog, sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa ating binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasupatan ng pananampalataya
na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So bawat isa may ibinigay ang Diyos na sukat ng pananampalataya, mga kapatid. No? Kaya kung yung kapatid natin ay medyo binayayaan ng ganitong pananampalataya, so dapat nagaganap po tayo, mga kapatid. Dahil dahil isa naman yung ating Diyos, isang Panginoon, isang pananampalataya. Kung ano yung marating ng kapatid natin, nandun po yung kasiyahan po natin. Dahil iisa naman yung pinaglilingkuran po natin. Verse, sabi doon, for as we have many members in one body. Yun po yung body, yung church, and all members have not the same office. Hindi pare-parehas ang office sa local church. Kung lahat ay elder, kung lahat ay pastor, ay sino pa yung mga mag-preach? Kasi pareho gustong mag-preach. So hindi ho gano'n, no? Talagang mayroong ibinigay ang Diyos na kanya-kanyang pananampalataya. Sabi daw sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Hindi pala pareho ang gawain, mga kapatid. Kaya kung gagawin lang po natin yung ating bahagi sa katawan ng Panginoon sa iglesia, ay sigurado ho, magiging maaluan po ang trabaho, mga kapatid. Magiging mamobilize po yung iglesia. Kasi kapag ang iglesia po, halimbawa yung elder, siya na po yung opening, siya na po yung scripture reading, siya na po yung song leader, siya po yung preacher, closing, siya na po lahat. Siya po yung janitor pa, siya po maglilinis. Ano po mangyayari kaya sa elder, mga kapatid? No? Baka hindi tatagal At hindi rin magandang tingnan na gano'n ang nagiging gawain. Kasi nga, dapat ma-exercise po ng katawan yung kanilang mga gawain, yung bahagi ng katawan. Kasi kung ang katawan ay ang kumikilos lang, yung paa, yung kamay ayaw magtrabaho, yung mata ayaw dumilat, yung bibig ayaw, pag kumain ayaw bumuka yung bibig. Paano mangyayari yon? So, kailangan nagkakaisa, mayroong tinatawag na unity. Yon. So, madadaanan po natin yon. So, sabi doon, so being many are one body in Christ, and every one members one of another. So isang katawan, maraming bahagi, pero iisa. At gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama. Yun, sama-sama daw sa isa't isa. Verse 6, having gifts different according to the grace that is given to us. Whether ito, initiation ni Apostol Pablo, prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching. Ano pa? Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. So, ang ganda po ng verse na yun, mga kapatid, no? O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahabag ay magsaya. Yun, alam mo yun, no? So, ito po yung tinatawag na ministers are merely laborers together with God. Yun. Kasama po yung mga elders, mga kapatiran, ay sama-samang nagtatrabaho sa iglesia ng Diyos. At kapag ganun po ang ginawa po ng isang local church na sama-samang nagtatrabaho sa ubasan ng Diyos, ay lalawak po ang ministry, mga kapatid. Kasi kapag hindi po tayo nagkakaisa sa local church, especially sa local church kasi tinutukoy dito na yung mga kapatiran ay hindi nakikiisa, wala akong mangyayari yan At mangyayari, katulad tayo sa England. Ang England dati po, mga kapatid, marami pong true church dati dyan. Pero sabi ni Brother Joey Candelaria, kahit isang primitive, wala na po doon Sila na lang, dalawa na lang silang mag-asawa. Namatay na po yung mga true church doon kasi nga napabayaan po
napabayaan po yung gawain. Wala nang susunod na henerasyon. Kumbaga, yung henerasyon, namatay na po doon. Nung namatay yung pastor, wala nang nagpatuloy. Naging Arminian na, naging Pentecostal. So, nawala na po yung originality. Wala na po yung true doctrines, true practices. At ang pumalit na doon sa mga anak-anak ay napunta na po sa maling aral, maling practices. So, balik po tayo doon sa 1 Corinthians. Sabi po ni Apostol na Pablo, dito sa chapter 3, na po natin sa verse 11. Sabi sa verse 11, ito yung tinatawag na the only foundation. Yon yung sinasabi ko kanina, no? The only foundation. So, sabi dito, for other foundation can no man lay down that is laid, which is Jesus Christ. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. So, yung ating pananampalataya ay dapat nakasalig talaga sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa mga sabi-sabi, hindi po sa mga tradisyon, katulad ngayon, no? Yung iba ay nadala pa ng mga tradisyon, nadala pa ng sabi nila mahal na araw. So yung mahal nila ay minsan lang mahal na araw. Na sabi nila kailangan daw ay magpenitensya. May mga primitive pa bang nagpipinitensya, mga kapatid? Sabi ay bola totoong penitensya, yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos, yung talaga yung pipinitensya, sabi nga ng Panginoon, di ba? Come unto me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, and you will find the rest of your soul. So, nandun yung totoong penitensya sa pagsunod sa Panginoon. Pero dito sa kapanahonan natin, di ba? Ang dami yung mga dapat nating aralan na kahit mga PB pa yan, no? May mga nag-i-Easter Sunday pa. So nawa, at gamitin tayo para sila'y mapalalahanan. Kasi sino po pa ang magpapaalala kundi tayo rin. Tayo rin na nakakaalam ng katotohanan. Kaya nga tayo nandito para yung mga naliligaw ng landas ay mapapalalahanan. So sabi ni Apostol na Pablo sa dito po, for other foundation can no man lay down that is laid, which is Jesus Christ. Kung makita natin sa Matthew chapter 16 verse 18, ano pong sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa chapter 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So makita natin, ang Panginoon mismo ang nagtatag ng iglesia. Siya yung founder, siya yung head. So wala nang ibang foundation na dapat lumitaw. Pero ngayon, ang daming naglitawan ng mga iglesia na hindi ang Panginoon ang nagtatag, no? Kaya nga kung titinan mo, yung mga naglalakihang mga iglesia ngayon, kung kailan itinatag, 18th century, karamihan 18th century, lalo na sa Amerika. Yan may mga founder. So, tayo, as a true church, wala tayong kinikilalang human founder. Kaya kapag sinabing Primitive Baptist, sino ang founder? Wala tayong kinikilalang founder dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi na siya ang nagtatag ng kanyang iglesia. Kanya po yun hindi po sa atin. Tayo ay kabahagi lang nung kanyang itinatag. Yun. At itinatag ito, 1st century. Yun, 33 AD. So kung ito'y itinatag noon, anong gagawin lang natin? Kung tayo ay sa kapanahonan natin ngayon, ang gagawin lang natin, nahanap lang tayo ng iglesia na kagaya po nung kapanahon kasi sa kasaysayan, di ba? Kaya nga tayo, tulad ng Primitive Baptist Cavite, nang galing po sa South Metro Church, Primitive Baptist, sa Muntinlupa. At kapag inugat po natin yung South Metro Primitive Baptist Muntinlupa, nagaling po yan sa Arkansas Primitive Baptist. So may pinanggalingan. Hindi po pwedeng bubuo ka lang ng sarili mong iglesia at sasabihin mong gagaya lang kami sa aral.
Kasi ay marami ngayon na anong tawag din doon? Alignment lang. Pero ayaw magpasabit sa baptism. Yun, marami yung gano'n na mga pastor. So, tingnan po natin ulit. No? Dito rin po sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Ito yung pinaka-text ng Thanksgiving sa Sulana, kina-Elder Rene, no? Tingnan po natin yung Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Sabi daw, now therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yun, magandang pananalita yun, no? Sabi doon, of the household of God. Verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Doon. Ang Panginoon mismo, siya ang tinatawag na cornerstone. Wala na ibang mag-aako nito. Siya lang. Kahit yung mga apostol, sabi niya, in are built upon the foundation of the apostles, yung mga apostol and prophets, Jesus Christ, sa ibabaw po sila ng chief cornerstone, ng chief cornerstone nito, ang ating Panginoong Kristo. Sabi noon na mga itinayo sa ibabaw ng pinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa pangulo. Verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Yon, fitly, no? Kasi namin yung fitly, sukat na sukat mga kapatid, magkasukat. Sabi doon, nasa kanya'y ang buong gasali na nakalapat. So magkalapat ho talaga na mabuti. So hindi lang magkalapat, mabuti ho talaga pagkalapat. Kasi kapag ang gumagawa po tayo, kahit dito po nung gumagawa, nakikita po nung foreman kapag hindi po magkalapat, hindi po sukat na sukat, pinapatanggal niya Ang sabi niya, di baling magugol tayo ng oras, at least nasa tama. Kasi naman, kung ipagpatuloy natin yan, wala naman tayo sa tama. Hindi magkalapat. Magkalapat pero hindi mabuting magkalapat. So dapat nakalapat na mabuti. At ano pa, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Yun ang gusto ko ng Diyos sa atin. At ito po, sulat ni Apostol Pablo, na hindi lang magkalapat na mabuti. Yun. Kasi pwedeng magkalapat lang yan. Pero dapat ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Kasi templong banal ho tayo ng Panginoon, sa Panginoon Verse 22, in whom you also are builded together for an habitation of God through His Spirit. Yun, nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Maging tahanan, mga kapatid, no? Itinayo ang iglesia para maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, ano pa, mga kapatid? Doon tayo sa First Peter chapter 2, sabi po ni Apostol na Peter, First Peter chapter 2, verse 6 and 8. Chapter 2, verse 6 hanggang 8, sabi po doon, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking nilalagay sa Zion ang isang batong panulok na pangulo, hirang na mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa verse 7, unto you therefore, so naka-address po sa mga mananampalataya, unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedient,
the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Sa inyo ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Datapat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay ay siyang naging pangulo sa panulo. So makita po natin, mga kapatid, sa verse 8, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble of the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. At batong katitisuran at bato na pangbuwan, sapagkat sila ay natituisod sa salita, palibhasay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. So medyo controversial po ito, no? Yung tinatawag na, lalo na doon sa 2 Corinthians 13:5, yung mga reprobates. So isang araw talagang upuan po natin yon dahil medyo controversial na words yun, yung word na reprobates. So yun po, no? Ito yung the only foundation ang ating Panginoong Jesucristo. So punta po tayo sa verse 12 ng 1 Corinthians chapter 3. Sabi po ni Apostol na Pablo sa verse 12. Sabi po doon sa 12 and 15, ito yung tinatawag pong two kinds of building. Yon, yung dalawang klase ng gusali. Sabi doon, now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stable, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Verse 14, if any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. So nandun na naman po yung reward. So practical po living, hindi po ito eternal na pinag-uusapan, kundi yung buhay po natin dito, temporal na buhay natin dito sa mundo. Verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So ito yung tinatawag pong comparison, no? At kung pinag-usapan po yung tinatawag na comparison o paghahambing, tinan po natin yung Matthew chapter 7, verse 24. Ito po yung pananalita po ng ating Panginoong Jesucristo during ng kanyang ministeryo. Ito po yung isa po sa mga sermon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, therefore, whosoever heareth this saying of mine, and do with them, I will like him unto a wise man, which build his house upon a rock. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. At lumagpak ang ulan at bumaha, tumihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. So makita po natin doon, mga kapatid, spiritually speaking, kapag tayo po ay nandun, nakapokus po at nandun, nakapermi po sa ating Panginoon Jesucristo, hindi ho tayo babagsak. Sabi doon, hindi ba nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yon, spiritually, ito nga, hinampin lang sa pagtayo ng bahay. Pero sunod na bahagi, ano sabi ng Panginoon? And everyone that heareth the saying of mine, and do it them not, shall be likened unto a policeman. Yung police, ang sa Tagalog ng police ay, sabi doon, matutulad sa taong mangmang, which build his house upon the sand, na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it.
at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kapila-kilabot ang kanyang pagkabagsak. Praktikal na buhay. Maraming Kristiyano mga kapatid, no? Talagang nawala na po sa paglilingkod, hindi sila nanatili sa ating Panginoon, hindi naagaw na po ng sanlibutan ng kanilang buhay, ang kanilang oras ay naubos na sa kabunduhan. Anong nangyari po? Yun, bumagsak po sila, no? Nawala na po. Kahit po i-message po sila, kahit sabihin mong brother, sister, magpatuloy tayo, kahit minsan dalawin mo, minsan nakasarado na po ang pinto, at minsan malayo ka pa lang ay sinasarahan ka na. Ganon po minsan, kapag nalayo na po tayo sa Diyos, ang kinahinatnan po natin ay kakilakilabot na. Ibig sabihin, talagang nandun na po tayo sa miserable buhay. Nawawala na po tayo sa totoong paglilingkod. So, doon sa 16, 1 Corinthians, so tapusin na lang po natin ito. 1 Corinthians chapter 3, sa 16 to 17, ito yung tinalakay po ni Apostol Pablo, the church as the temple of God. Yung sinasabi po kanina, no? Sa 16, sabi po niya, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. So tandaan po natin, yung original na meaning nito, na know you not that you are the temple of God, iglesia po ang tinutukoy na temple of God. Hindi po individual na tao. Kasi ang sinusulatan po niya ay isang kalipunan na iglesia, iglesia ng Korinto. Kaya yung temple of God dito ay church of God o yung iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos. Na kung titinan po natin, sabi niyan, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Sa verse 17, if any man defile the temple, ibig sabihin, bilang kabahagi ng temple na yon, na yung temple ito, yung iglesia, kabahagi po kasi tayo doon, isa tayo sa kabahagi. Sabi doon, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Alam mo yun, no? For the temple of God, sabi doon, him shall God destroy. Sabi doon, kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yun kayo, yung kababuan ng iglesia po doon sa Korinto. Sila yung kabuuan ng templo ng Diyos, na templong ito ay yung bahay ng Diyos, siya doon naninirahan. Kaya nawa tayong lahat mga kapatid, bilang kabahagi ng templo ng Diyos, iingatan po natin yung patutuo, iingatan po natin yung ating mga salita, yung ating ginagawa, yung kilos, galaw, lahat. Yung patutuo natin, diba, yung stewardship po natin, 4 po yun eh. Stewards of time, stewards of talent, stewards of testimony, and stewards of treasure. Kaya sabi ni Apostol na Pablo sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, sabi po niya, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, required po, bakit pag dire-required po? Kasi kung bahagi po tayo ng templo ng Diyos, na itong templong ito ay ang church of God, the pillar and ground of the truth, mapapahamak po tayo. Mapapahamak. Kasi sabi po ng Panginoon, John 15:5, at kung hihiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating pagiging worldly, pagiging karnal, ano ho mangyayari? Sabi niya sa John 15, tinan po natin, simulan natin sa verse 3, no? Sa verse 2 na lang. Sabi ko sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he forbid it, that it may bring forth more fruit. Ano ba ang gusto natin, mga kapatid? Alisin tayo ng Diyos sa iglesia? O nandun tayo sa iglesia at lalo tayong pabubungahin ng Panginoon at lalo tayong gagamitin niya? Ano ang gagawin lang po natin? Sabi doon, every branch in me. Kung babasa sa doon sa verse
Verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more kung you except you abide in me. Pag wala tayo sa Panginoon, na siyang foundation, siya yung head of the church, wala ho tayong magagawa pati. At unti-unti na mamalayan mo na lang, wala ka na sa gawain ng Panginoon. At minsan sisisihin mo si pastor, sisisihin mo si elder, sisisihin mo si kapatid, lahat sinisisi mo. E di wala tayong makakaiba kay Adan at Eva. Yon, kasi ito kasi ibinigay mong asawa, itong babaeng ito. Ay si Eva naman, wala na, tinuro din ng ahas. Mabuti pa yung ahas, hindi nagturo eh. Yung mag-asawa nagturo. So, wala tayong ituturo, kundi tayo mismo. Kaya, di ba, makita natin, sa pinakahuling sulat ni Apostol Pablo, dito sa Corinto, ito yung pinaka-warning na niya against sa mga mananampalataya doon sa Corinto. Tinan po natin mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3, verse 18 to 23. So ito na po yung final, no? Dito po tayo magtatapos. Ito yung pinaka-warning. Sabi doon, let no man deceive himself. If any man among you seeming to be wise in this world, let him become fool, that he may be wise. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. At muli nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Eh di ba ngayon, nag-aaway-aaway ang mga politiko, di ba? Gusto nila pumupo sa kanya-kanyang trono. Doon, siyempre sa politika, wala tayong ini-endorso dyan. At sa election, bahala kayo kung sinong iboboto niyo. Wala ang charge, wala ho tayong, hindi natin trabaho ang mag-endorso ng mga politiko. Individual na pagpili po yan, kaya nga election eh. Kung hindi na election, kung hindi pagpili ng bawat isa, wag na natin tawagin eleksyon. Kung ang masusunod lang yung pastor. Hindi na eleksyon yon. So, kaya nga rin ang election, right of suffrage yan, karapatang bumuto eh. Tapos, papanghimasukan ng mga namumuno sa relihiyon. So, tayo po, may kanya-kanya ako, may iboboto ako, pero hindi ko sinasabi sa kanila kung sino iboboto ko. Bahala kayo kung sino iboboto nyo. In the end naman, Diyos naman ang masusunod dyan kung sinong ilalagay niya. Kahit mag-away-away pa yung mga politiko, sino man, minsan nga may mga PB nag-away-away sa Facebook tungkol sa politika. Sabi ko, ano ba namang mga PB pa ba naman itong mga ito? So PB sila, pero pagdating sa politika, doon sila tatalo-talo. Therefore, let no man glory in men, for all things yours. Kaya huwag ipagmamapurihin ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. 22, whether Paul or Apollos or Cephas, or the word or life or death or things present or things to come, all are yours. Kahit si Pablo, kahit si Apollos, kahit si Cephas, kahit ang sanlibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. So, dito yung panalitan ni Apostol na Pablo. And you are Christ, and Christ is God. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. So lahat po yun. Wala ko tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong pwedeng kunin glory. Kaya di ba yung mga nagpipray na, dapat yung pagpipray po natin, di ba? Binabalik namin ito, ang kaluwalhatian sa iyong pangalan. Wala naman tayong kinuhang glory sa Panginoon. Ba't may ibabalik pa tayo ba, kapatid? So, nung Armenian kami, ganun mag-pray. Ibinabalik namin ang kaluwalhatian, ang karangalan
Hindi po dyan, wala naman tayong pinuhang glory sa Diyos eh. So, yan lang po mga kapatid sa gabi ito. So, yung ating pinag-aralan ngayon ay spiritual growth and unity in the church. Unang tinalakay ni Apostol Pablo, yung spiritual immaturity of Corinthian church. Pangalawa, God is the source of blessings and true ministers. Pangatlo, yung tinalakay po niya, ministers are merely laborers together with God. At sunod ay tinalakay niya the only foundation. At sumunod ay tinalakay niya yung two kinds of building. At tinalakay din po niya the church as the temple of God. At yung panghuli, nagbigay po siya ng warning. Yung warning against conceit and confidence in the flesh. So yun lang po sa gabi nito, kapatid. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa gabi nito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po Diyos sa mga salita mo na nagbigay po sa amin ng encouragement na nawa kami po ay magkaisa bilang local church, bilang templo ng Diyos, bilang pillar and ground of the truth, Lord. Makita po namin ang bahagi namin sa iyong katawan. Nawa po, hindi po kami nagsasapawan, hindi po kami nag-aagawan, hindi kami nagkakaroon ng idolatry o nagiging idol yung isang minister o isang kapatiran, kundi nandun po yung humility namin na kayo po ang aming head, kayo po ang aming kayo ang aming kinikilalang head pastor na anuman po ang aming mali sa aming buhay, Lord, kayo po ang nakakaalam ng puso at isip ng bawat isa po sa amin. Salamat po Diyos sa gabi nito at sa natitira pong oras, kayo po ang maunat gabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dermasan,